Grabe yes, ito lugar na po ng mga demonyo. May mga tao talagang grabe, inggit na inggit sa physical features ng isang tao. Talagang magawa-gawa sila ng mga storya, iba't ibang klaseng paninira, nagpo-post ng mga nakakasakit na mga image para lang saktan yung isang tao. Talagang ito yung mga taong inggit na inggit na inggit. Grabe. Ayaw talaga nilang tumigil. Wala talagang konsensya, walang anong tawag dyan, hindi sila naaawa sa mga taong sinasaktan nila. Inggit talaga. Hindi ko kasalanan kung binigyan ako ni Lord ng gandang katawan. Hindi ko kasalanan kung halos lahat nakakaya ko na isobro. Sadya talagang may mga demonyong tao na alam niya, ayaw tumigil. Yung mga taong ganyan, nagpapakita ng mga image na hindi naman dapat i-post. Talagang grabe yung nila, inggit, tapos nakikipagkompetensya. Ay, naku po, nakakaawa. Nakakaawa kasi sinasabi ko to every time sa vlog ko na yung mga bagay na ganyan na may nagwi-whisper sa'yo, nagbubulong sa'yo ng mga negative, nagbubulong sa'yo ng mga masasamang bagay, comes from Satan. Sinabi ko yan sa vlog ko noon na Satan has already been defeated, being defeated, and always defeated. Talagang magnanakaw at magnanakaw siya. At yan, kung ginagawa mo yan sa isang tao, di servant ka na niya. Anak sa devil ka. Kasi tinutulungan ka, ilang Bible verses na, ilang encouragement na, pero wala talagang change of behavior. No wonder why yung mga addict na yan, pinapatay talaga. Wala kaming magagawa dyan. Kasi pinupush mo yung sarili mo maging drug addict. Tinutulungan ka nga, pero iba yung sukli mo. Grabe talaga. Araw-araw na lang talaga akong binubomba. Araw-araw na lang akong sinasaktan. Iniinsulto. Ewan ko talaga. Hanggang kailan sila titigil. Anak sa devil talaga. Pag ayaw mo tumigil, expect one day may papatay sa'yo. At higit sa lahat, karma will chase you soonest. So, talaga kawatan, traidor, yun. Mga kaibigan mo, mga tinulungan mo, mga taong tinulungan mo, traidor talaga. Can't believe na may experience ko yun. The more na hindi ko alam kailan kaya titigil ang mga demonyo yan. Tapos yun pa, nag-post tayo ng mga solusyon. Anong ginagawa nila? Naiinggit na naman, sasabihin ka na naman, paabida, ikaw na lang lahat ng solusyon. Sinong magsusolve ng mga problems? Diba? Tayo, tao. Lahat tayo magsusolve. Hindi isang tao. Kung wala lang sana akong tunnel vision, matagal na akong government official. Matagal na akong tumulong. Sabi ko sa inyo, hanggang public suggestion lang talaga ako. Kinakailangan yung tanggapin. Kung sasabihin yung demanding naman talaga tayong lahat. Every time, sana ganito din, no? Sana ganyan din, no? Ito pa. Mag-talk tayo about, politics. Alam ko dyan, sa mga taong nasa posisyon, nasa public service, at hindi lang sa mga public servants, even private workers or mga taong may kaya when it comes to financial matters. Alam ko na may
may makakilala kayo sa iba't ibang bahagi ng buong mundo na ganito yon, ganito, ganyan. And alam na alam ko, deep down inside of you, nasasabi kayo, sana ganito din sa Pilipinas, no? Sana ganito din sa Pilipinas, no? Sana ganito din sa Pilipinas. Eh, di gawin natin! Gawin natin! Kailan pa ba tayo hahayaan na lang ba nating hayaan na lang ba natin na yung Pilipinas third world country pa rin? Oh, alam na alam ko, deep down in your heart, gusto nyo ng ganito, ganyan. Hindi yan panggagaya ng ibang bansa. Hindi yan parang walang originality. Sa Tagalog ng awat, kopya ng kopya. Guys, that's from Satan. Sa Bible nga sabi, one world, one government, mangyayari yan. Hindi gawin natin. Pero iba-iba. Oh, di ba? Kailan pa ninyo i-implement yung basura sa Singapore na talagang sinusunog nila tapos ginagawa nilang foundational materials sa isang bahay or sa isang building, infrastructure, establishment. Oh, kailan pa? Kailan pa? Kailan pa? Tapos yung mga food shortages natin, kailan tayo magla-lab grown? Oh, naiintindihan nyo ba? Alam ko may cultured na yata eh. May lab grown na sila, pero hindi sa lahat ng hindi sa lahat ng mga lugar lab grown. Eto pa, sinearch ko sa Google sa mga AI, marami palang mga lab grown, ang daming lab grown, basta ang dami, lab grown oil, lab grown food, ito yung masasabi ko sa mga sa mga bagay-bagay, lahat ng bagay na pwedeng i-lab grown, genetically modified organism, cultured and natural and organic. It depends when it's needed. Yan talaga. Tapos overpopulation pa. Ay, dami na din problema. Ito yung masasabi ko sa mga taong palaging nananakit sa isang tao. Instead na gumawa ka ng problema, lutasin mo ang mga problema mo. Lutasin mo ang problema na iniluklok sa Diyos sa pagkatao mo. Alam na alam ko may calling ka. Lang talaga, takot ka. Oo, lahat tayo ganyan. Eto pa guys, napaisip ako ba sa flood control, what if yung mga bahang lugar gawa tayo ng parang regular size dryer? Pwede kaya ganun guys, regular size dryer, may ganun kaya? Yun na guys, yun na sa atin for now. Kita tayo sa vlog, kita tayo ulit next time. Hindi ko hindi ko maklaro yung oh my gosh, what happened to my eyes?